Good day, Sir. I'm Angel Diaz-Dar. Sa discussion na ito, pag-uusapan natin ang tatlong kilalang legal Latin maxims. Mga maxim na ito ay mahalaga dahil nagbibigay sila ng malinaw na prinsipyo kung paano ginagamit ang batas sa totoong buhay. So number 1 is ignorantia legis non excusat, or ignorance of the law excuses no one. So ibig sabihin nito ay hindi maaaring maging dahilan ang hindi ko alam kapag nakalabag ka sa batas. So sa lipunan natin, may mga batas na nagbibigay ng gabay kung ano ang tama at mali. At dahil miyembro tayo ng komunidad, responsibilidad natin na alamin at sundin ang mga batas kahit hindi natin sila kabisado isa-isa. So ang prinsipyo ng maxim na ito ay fairness. Kung papayagan natin na hindi ko alam ang magiging excuse, maraming tao ang gagamit noon para umiwas sa pananagutan. Kaya sinabi ng batas na pantay-pantay ang lahat may obligasyong respetuhin ang batas. Halimbawa, nagpark ka sa lugar na may no parking sign. Nahuli ka ng enforcer. Hindi valid na excuse ang, sorry po, hindi ko po napansin. Kasi malinaw na may rule at dapat aware ka. Ang mensahe nito ay maging responsable, maging mapanuri at alamin ang mga patakaran para hindi tayo malabag. Pangalawa ay res ipsa loquitur, or the thing speaks for itself. Ito naman ay ginagamit sa mga kaso kung saan ang mismong pangyayari ay sapat ng ebidensya na may kapabayaan kahit walang tao nakakita o nagtestigo. So, paano ito gumagana? May mga sitwasyon na kahit walang witness, obvious na walang tamang pag-iingat ang ginawa ng isang tao o institusyon. Kumbaga, hindi na kailangan pang magsalita ang biktima. Kung yung ebidensya mismo ang nagsasabi ng katotohanan. Halimbawa, may signage sa mall na dapat nakadikit ng maayos. Bigla itong natanggal at bumagsak sa ulo ng shopper. Walang nakakita paano ito nalaglag, pero malino na dapat hindi naman basta-basta nahuhulog ang signage kung properly maintained. Kaya dito pwedeng sabihin, res ipsa loquitur, kitang-kita na may mali kahit walang gaanong paliwanag. Ginagamit ito ng mga accident cases, medical negligence, at mga sitwasyong klaro na may pagkukulang kahit hindi obvious ang detalye kung paano nangyari. Ang pangatlo ay dura lex sed lex, or the law may be harsh but it is the law. Ibig sabihin nito kahit mahigpit o minsan masakit ang batas, kailangan pa rin itong sundin. Hindi lahat ng batas ay madali o magaan para sa tao. Minsan nakakairita, minsan nakakabigat sa bulsa, pero ginawa ito para mapanatili ang kaayusan at disiplina. Ang batas ay hindi laging magaan. May penalties, may fines, may sanctions, pero kailangan ito para magkaroon ng respeto sa sistema at para walang abuso. Halimbawa, late ka na renew ng lisensya o registration, may penalty agad. Kahit sabihin mong busy ka, may emergency, o nakalimutan mo, penalty pa rin. Kasi kung walang consequences, maraming hindi susunod. Ang mensahe ng maxim ay simple lang. Ang batas ay batas. Hindi ito nakabase sa feelings o reason natin. Ang summary nito ay, ang una ay ignorantia legis non excusat. So, hindi excuse ang hindi mo alam ang batas. Pangalawa ay res ipsa loquitur. Minsan ang pangyayari mismo ang malinang na ebidensya. Pangatlo ay dura lex sed lex. Kahit mahigpit ang batas, tungkulin natin sundin ito. Ang mga maxim na ito ay mahalaga dahil tinutulungan nila ang mga hukom at abogado na mabigay ng tamang interpretasyon sa batas. Bilang mga mamamayan, mainam na maintindihan natin ang kahulugan nito para maging mas responsable, mas aware at nasanda sa mga obligasyon natin bilang bahagi ng lipunan.